Ang mga pangyayari at pangalan na ginamit sa show na ito ay pawang katang-isip lamang ng mga board na writers na walang magawa noong lockdown. Anumang pagkakahawig sa pangalan ng mga totoong tao ay hindi sinasadya, lalo na ang pangalang John and Ellen. Ang mga eksenang matutunghayan ninyo ay isinulat para sa panahon ng New Abnormal. Walang taong nasaktan sa paggawa ng programang ito, pisikal man, emosyonal o mental. Kaya't huwag gaanong seryosohin dahil ito'y joke-joke lang. Lahat ay nag-enjoy sa pagbuo ng show na ito, kaya sana kayo rin. Peace! At sana po, magkabati ang lahat ng nag-aaway sa buong mundo. Amen. 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 Siya nga po pala, Mommy. Di raw kakain si Grandpa. Nag-coffee na po siya. Anak, pakisabi sa daddy mo na nandito na yung sandwich niya. Kunin na niya. Wow, Daddy favorite mo itong breakfast. Val, pakisabi sa mami mo, salamat. Mami, thank you daw po. Camille, pakisabi walang anuman. Walang anuman daw, Dad. Val, pakitanong sa mami mo kung nakita niya yung red t-shirt ko. Mami, nakita mo daw po ba yung red t-shirt ni Daddy? Ing nahumanan akong lambay yung red t-shirt, o yung pantalon, o yung medyas, o yung handkerchief. Ano po? Sabihin mo sa kanya, nalabhan ko na yung red t-shirt niya, pati yung pantalon niya, pati yung socks, and handkerchief nakahanger na. Dad, nalabhan na daw po ni Mami at nakahanger yung socks at handkerchief, pati pantalon at red shirt mo po. Camille, pakasabi sa daddy mo na huwag siyang magpapagabi, ha? Kasi maaga tayo matutulog. Dad, huwag ka raw papagabi. Val, pakisabi sa mami mo na gagabihin ako dahil 2 racket yung tatrabahuin ko para namang may pang-ambag tayo sa bills dito sa mansyon. Mami, gagabihin daw po si Daddy. Camille, pakisabi sa daddy mo na ang laki ng bill natin sa kuryente dito sa mansyon. Tapos yung sa tubig, 23,000. Kaya kailangan kong tumulong para hindi siya masyadong mahirapan. Teka nga. Mommy, Daddy, actually kahapon ko pa nararamdaman na nag-aaway kayong dalawa. Hindi naman. Mami, Daddy, sana po, wag nang lumaki to kung ano man yung meron dito. Kasi ang maliit na bagay, pwede pong lumaki yan. Alam niyo po ba yung pig war noong 1859? Dahil lang sa baboy, nagkaroon ng conflict ang US and Great Britain. Maria, ano ba yung pig war? Ang Pig War ay isang confrontation na nangyari noong 1859 sa pagitan ng United States at ng United Kingdom. Tinawag itong Pig War dahil nag-umpisa ang giyera dahil sa pagbaril sa isang pig. Salamat, Maria. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Hindi naman siguro abot sa gera to. Mami, Dad, mauuna na ako kasi may online class pa po ako eh. Sige. Bye-bye po. Mauuna na rin po ako, Mommy. Daddy, sana mag-b-stock po kayo. Good morning! Yes, oy! Breakfast is ready! Okay. Oh. Aisa! How's your day, John? Ellen? Bah, mukhang may nangyayari rito. Parang walang kibuan ah. Aba, hindi ako sanay ng ganito ah. Excuse me, Maria! Ano problema ng mag-asawa? Mr. Tanji, ayon sa kanilang biorhythms, nasa gitna ka ng 2 mag-asawa na may tampuhan sa isa't isa. Pa hindi tama yung ganyan. Sa bagay, gusto ko yan. Ang ibig ko sabihin ang kagalitan ng mag-asawa, dapat pinag-uusapan yan para magkasundo na kayo. Ngayon, kung hindi kayo magkakasundo, break down,
Di ba, Maria? Oo, pero walang nakakatawa. Nasa harap ng pagkain. Umayos ka, Mr. Tange? Hoy, Maria. Ikaw ang umayos, ha? Ako, napipiko na ako sa'yo, ha? Umayos ka. Mauna na ako. Magluluto pa kami ni Mimi. Gusto mo ito, Maria? Ha? Parang hindi ata tama yun, Mr. Tanji. Ang alin? Pati si Maria na computer, pinapatulan niyo pa. Eh, pinakikialaman ako, eh. Parang kala niya, ginugulat niya yata ako, eh. Huh. Hey, Maria! Maria, are you in? Your job is done. Get out of my face! If there's any defect in this package, I'll be glad to replace it. Return it and use to the United States Trading Card Company, Sincerity, Ohio 45212. It's me, Joker, okay? No. Alam nyo, hamunin nyo tong si Maria. Baka namang dumugo na namang ilong nyo dyan. Binitawan ko, hindi nakikibo, eh. Come on, say something! The most evident impact of AI is the consequence of the automation of tasks across a broad range of industries, transformed from manual to digital. Tasks or roles that include a degree of repetition or the consumption and interpretation of vast amounts of data are now delivered and processed by a computer, sometimes not needing the intervention of humans. Nakita mo, John? Nag-i-English, dumugo ba ilong ko? Iba na tayo ngayon, eh. Tama ho. Hindi nga dumugo ang ilong nyo. Thank you. Pero tenga nyo ho, dumugo. Meron ba? Diyan na nga kayo. Nakakawalan kayo ng gana eh. John. John. John, pakingi ako mortayalet kay Mimi. Mamaya na muna tayo gumawa. Naiinis ako. Ay, nako. Gusto ko pa pong matutunan. Ano ba yun? Tama yan ang anak. Huwag kang magluluto ng galit ka. Makakaapekto sa lasa yan. Pa, hindi nga ako masaya. Pero kailangan ko tong gawin para sa mga gastusin namin. Kayo naman kasi ilang beses ko nang sinasabi sa inyo, huwag na kayong magbigay dito sa bahay. Paayaw ni John na hindi kami tumulong sa gastos dito. Okay. Pero tandaan mo, ang secret ingredient ng mama mo sa pagluluto, pagmamahal. Nagluluto siya ng may pagmamahal. Ay, nako. Hindi pala ako pwedeng magluto. Kailangan ko muna magka-jowa. Hindi. Kahit wala ka namang jowa, pwede ka magluto. Ayun nga lang, baka kahit ikaw hindi mo makain. Pa, masama lang naman yung loob ko kay John kasi ayaw niya sa paggawa ko ng iskembol. Kaya nga, yun nga ang sinasabi ko. Yang pagluluto at ang isang pusong maligalig, parang langis at tubig yan. Kahit kailan, hindi pwedeng maghalo. At tama po kayo dyan, Don Lucky. Hindi talaga pwedeng pagsamahin ang tubig at langis. Napag-aralan mo yun? Ay, hindi po. Favorite ko lang po kasi yung kanta ni Sharon na Tubig at Langis. Ay nako, tama na muna yan. Anak, bigyan mo na ng ultimatum yung asawa mo. Hiwalay kung hiwalay. Bakit naman hiwalay kung hiwalay agad? Hindi. Ang ibig ko lang sabihin, dapat hiwalay yung negosyo sa personal na problema. Siguro nga kailangan ng ultimatum. Pero hindi pa ako kinakausap. And kung magte-text ako, hindi nagre-reply. Paano kaya kung sabihin ko na lang na gusto mo kaming mag-usap? O sige. Sige, sabihan mo na lang siya na gusto ni Papa mag-usap kami sa garden. Ah, okay po. Sebastian! Linti ka! Huwag kang makipaggabulan sa leon! Bata pa yan! Dadalawang buwan ang gulang yan! Sebastian! Po! Si Manang, nagpakain na anaconda, nasa na? Hindi na po bumalik! Pinadala na yung pamilya? Opo! Good! O ngayon, wala kang magawa.
Pumunta ka doon sa kulungan ng mga giraffe. Pakainin mo. Wala na po tayong gulay! Pagpapakainin mo ng gulay, may alternatibo tayong pagkain. Donut ang ipakain mo. Ano pong flavor? Strawberry. Sus! Jan, upo ka sandali. Hinihintay nga kita. Ma'am, Sige na, upo ka muna. Parang iniiwasan mo ako. Upo ka na yan. Kwentuhan tayo, baka nagugutom ka. Tikman mo ito, napakasarap itong scramble, nang mawala yung init ang ulo mo. sige na, okay lang. Ayaw mo nito? Ayaw. Abay, napakasarap nito. Talagang ayaw mo? Ayaw. Hindi naman ako sa nakikailam sa inyo mag-asawa, ha? Bakit ba ayaw mong payagan si Ellen na magnegosyo ng scramble? Sayo ko nga ho eh. Bakit nga ayaw mo? Kasi kung di mo siya papayagan ng ganyan, masisira pagkasama nyo. Dahil ang mangyayari niyan, pag hindi mo siya pinagluto ng scramble, yung gusto niya, di mo pinagawa, magkakaaway kayo. Lungkot ang ibibigay mo sa asawa mo. Kung bibigyan mo lang din ng lungkot, Jan, I tell you, iwalayin mo na. Sa tingin niyo ba, Mr. Tanji, hindi siya lalo malulungkot kapag naghiwalay kami? Hindi. Alam mo kung bakit? Bakit? Nandito ako eh. Para sabihin ko si Jan, alam ko kayo nagkatuluyan na kayo ni Ellen. Pero, sa ngalan, sa tawag ng dambana ng pag-ibig, kaya ko siyang paligayahin. Ano ba talaga point niyo, Mr. Tanji? Wala akong point. Ang gusto ko lang, maayos kayo. Sandali lang, may kausap ako. Ito hinihintay ko. Huwag kang alis, diyan ka lang. Yes! Yes, Mr. Tan, naidinig kita. Loud and clear, oo. Kaya ako natawag sa inyo, Sunday, this coming Sunday, magpipising kami ni Don Lucky. Yung bang pinagagawa ko yung submarine na lang isa na. Oo, yes. O yan, yung waterproof. Yan ang gusto ko, waterproof. Tapos yung pinakabintana na bukasan ni Don Lucky, ayoko na siya gumamit ng pamingit. Gusto ko dinadampot na lang niyang ganon. Sa dagat yung mga talakitok. Oo, Sunday yan, 7:30, oo. Yes, sa West Philippine Sea. Diyan kami magpipising. Diyan. Yung mismong ng China. West Philippine Sea, yes. Okay, ha? Don't be late. Yes, don't be late. Thank you. Nakita mo yan? Submarine. Binili namin. Nakakita ka na ba ng submarine? Ay, hindi ko pa nakita. Baka nakita mo bangkang papel. Ha? Pero, sabi ko, kainin mo na ito. Hindi na ho. Busog na ho ako. Abay, pag natin mo ito, nakaka-addict. Ganun ba? Masarap. At tamlay ang katawan mo, ha? Tingnan mo. Oo, masarap po. Matamis yung kinain mo, ba't parang kumain ka ng kamyas? Ay, Sir Jan, pinapasabi po pala ni Ma'am Ellen na mag-usap daw po kayo sa garden. Sabi ni Don Lucky. May ang gulo eh. Sino ba talaga nagsabi? Si Ellen ba o si Don Lucky? Sabi ko po. Ano? Di po ba? Sa akin yung narinig. So, sabi ko po. Wow, inulit ko pa talaga, Mimi, ha? Sandali. Silya nga dyan. Dito na. Alam mo na yung gagawin. Tagal na eh. Dali lang dyan, ha? Sa mumbunan. Yun. Alam mo, Mimi, yung utak mo, nakasilpa. Branyong-branyo yan. Kaya kong ibenta yan ng mahal, walang tawaran. Sir Tanji, mauna na muna ako. Kasabi ko na si Ellen. Sige. Talagang ganyan. Ay, hirap maging mahirap. Sige na, pahinihintay mo ron. Sige na. Conrado! Yes, ikaw! Oo. O pakainin niyo yung mga manok. Baka magkamali ka na naman. Ang maipakain mo, mga diamond. Sisira siya nun. Yes! Sige. Gusto mo raw akong kausapin. Gusto kong pag-isipan natin tong problema at magkaayos na tayo. Alam mo, gusto ko rin naman yan eh. Gusto ko rin na maayos na tayo. Di ba nag-sorry naman ako sa'yo at nangako na ako na hindi na ulit maapektuhan yung mga bata. Bakit tinuloy mo pa rin yung pagbebenta ng Skembol?
Parang nasa dugo mo na yung magpapayaman eh. Eh, John, dahil kailangan. Di ko na kayang panoorin kasagarin yung sarili mo para sa pangangailangan natin. Alam mo, naaawa na ako sa'yo. At di ba nangako naman ako na hindi na maapektuhan yung mga bata sa pagnegosyo ko? Masaya naman ako na nalalaman kong concern ka sa akin. Na ayaw mo mapagod ako. Pero hindi mo ba naiisip na sa pagtulong mo sa akin, lalo lang akong mamaliitin ng tatay mo. Isipin niya na hindi ko kayang buhayin na mag-isa. Ayan! O, John ka magaling ang pairalin yung pride mo. Alam mo, John, iba na ngayon. Ha? Hindi mo dapat ikakahiya na yung misis mo ay nagtatrabaho. O bakit? Dahil magmumukha kang mahina? Hindi mo ba naisip na mas mahina yung taong hindi umami na hindi niya kaya? Mahala ka talaga sa tatay mo. Isa lang talaga ang tingin niyo sa akin. Talunan, walang kwenta. Kahit ko naman hindi hingin yung tulong niyo, pilit niyo akong gustong tulungan. Nagiging hobby niyo na yan, ha? Ano? 2 de la suerte ang bubuhay sa akin? Aba, magaling, no? Bakit, Ellen? Kasama ba sa panaginip mo yan na sinabi ng mama mo? Ha? Na ibagsak niyo ako? I-tag team natin tong hampas lupa na to. Alam mo, Ellen, masakit sa akin. Kasi kung may bilib ka sa akin, na kaya ko kayong buhayin, aba, hindi ka na dapat nagnegosyo. Ako ang dapat bumuhay sa inyo. O ano, hindi ka makapagsalita? Magsalita ka, sige. Pagbibigyan kita. Magsalita ka. Mimi, tikman mo nga itong ginawa kong scam ball. Sige. Ay! Mapait masyado. Bakit kaya mapait? Ay, nako. Ma'am Ellen, no offense or defense. Pero gaya nga ng sinabi ni Don Lucky, kailangan nyo ng pagmamahal. Gaya nung pagmamahal nyo kay Sir John. Di ba galit nga? Ay, siguro dapat maghanap na lang kayo ng ibang mamahalin para sumarap yung iskembol mo. Gaya nung ginawa ni Basha dun kay Popoy sa movie na, ano ba yun? Hindi ko na kaya. Tanji, nagugustuhan ko itong nangyayari. Yan bang nakakatampuhan yung mag-asawa eh. Magaling o ano? Lalong magaling itong sabihin sa'yo. Ang tawag ko to, brilliant idea. Ano yan? Ano yan? Hindi ba yung mag-asawa? Meron silang alkansya. Oo. Ang gawin natin, para lalong mainggit to si John, punuin natin ng gold bars yung alkansya ni Ellen. Di ba kung maganda? Gold bars. Oo. Eh kung hindi ka ba naman, Bakit? halatang galing sa akin yun eh. Mahalata nga, no? Oh, mga apo. Ano, kumusta? Ikaw na magsabi, Ate Cam. Ano ba yun? Nag-aaway po sila mommy at daddy dahil sa pera. Nako! Mabuti. Ang ibig ko sabihin, mabuti yata doon laki. Kausapin niyo yung mag-asawa para ika nga magkabati na. Oo. Oo nga po eh. Ano po bang pwede namin gawin? Eh, alam niyo mga apo, problema ng mga magulang niyo yan eh. Ang tawag dyan, adulting. Eh, dapat yan, hayaan natin silang ayusin ang sarili nilang gusto. Nako. Paano kung lumala, Grandpa? Lalong mabuti. Anong lalong mabuti? Hindi, ang ibig sabihin, lalong mabuti kung ang kakausap, kayong dalawa sa mga magulang nyo para magkasundo sila. Mas pakikinggan kayo dahil anak kayo. May tawag ako dyan. Ang tawag dyan ay intermission. Intervention. Iniba na, no? Oo nga. Tama ka, Mr. Tanji. Ang galing mo. Ay, siyempre. Tara, kausapin natin si Mommy tsaka si Daddy. Sige. Thank you po. Sige na nga, ako na magtutuloy. Mommy, okay ka lang? Pwede ka po ba namin makausap, Mommy? Mommy, may paraan ka ba para magkasundo kayo ni Daddy?
Alam niyo, kung hindi siya mag-giveaway, sige ako na lang. Talaga, Mami, ibabalita namin yan kay Grandpa. Tiyak na matutuwa sila ni Mr. Tanji. Sige, Mi. Patayin mo muna yung apoy. Alis lang ako, ha. Ay, naku, tapos na nga po eh. Ililipat ko na lang to sa tray. Banat ka ng banat eh. Oo. Lalong magkakasundo yung mag-asawang yun eh. Oo nga, Nakikialam na yung mga anak eh. Mali nga ako ron, ano? Sandali, meron pa akong another idea. O ano na naman? Brilliant idea ulit. Oh, Ganito gawin natin. Ipapakidnap ko si Ellen. Ha? Pag kinidnap pa si Ellen, dadali namin sa lumang bodega. Pagdating sa lumang bodega, lalagyan namin ng tape ang bibig. Tatalian ko ng ano dito, kordon. Yung pang nylon, tatalian ko dito patalikod. At pagkatapos, ipatutubos ko. At pagkatapos mapanood natin. Alam niyo ba napanood sa mga teleserye? Ganun-ganun na nangyayari madalas eh. subukan mo. Hindi ba maganda yan? Sa bagay, walang kumitang teleseryeng ganun. Hindi napanood ko nga yun. Hindi maganda. Mimi. O ano? Kinausap ng mga bata yung mga magulang nila. Nagkaayos ba? Ay, ewan ko po. Oh, akala ko nandito yung anak ko. Saan nandun? Hindi po ba pumunta sa inyo? Hindi eh. Ay, ganun. Maria, Yes, Don Lucky. nasaan si Ellen? Ellen, sa kasalukuyang oras ay hindi na siya visible sa lahat ng CCTV. Nasa laundry kaya? Negative. Sa bedroom? Negative. Sa garden? Negative. Ikaw talaga, Maria. Wala kang kwenta kausap. Napaka-negative mo. Ay, hanapin na natin. Halika, Mimi. Sige po. Nako! Ang pait! Ang pait! Ang pait naman ito. Parang yung mga, naalala ko tuloy yung mga girlfriend ko na masyadong na-inlove sa akin, tapos iniwan ko ang papait ng adibdib. Ang pait lang ito. Maria, sa palagay mo kaya, malason ako rito? Positive. Anong nawala si Mami? Kausap lang natin siya kanina sa kitchen. Hinanap na namin yung buong bahay, wala pa rin si Ma'am Ellen. Bakit naman namalengke si Mommy? Hay naku, hindi na kailangan mamalengke ni Ma'am Ellen. Umaapaw na nga yung refrigerator eh. Maria, Yes, Valentino? pa-double check naman kung lumabas si Mami kanina. Walang Ellen na lumabas ng gate mula nang mawala siya ng 5:07 p.m. Mommy, nasan ka na? Mary? Daddy! Ano nangyari? Dad, si Mami po kasi. Nawawala si Mommy. Kaya naman, baka naman nagluluto lang. Naku, hinanap nung po namin kung saan-saan, wala pa rin po. Dad, kahit po si Maria hindi siya makita. Sino ba huling kasama niya? Ako po, Sir Jan, ako po. Nagluluto lang kami sa kitchen. Tapos, Teka, ako na maghahanap. Umaming ka. Umaming ka! Wala pa eh. Ito, oh. Saan mo dinalangan ako? Ito, Lucky. Hindi ko maaalisin yung gawin yun. Ba't ko naman gagawin sa inyo? Malinis ang konsensya ko. Anong malinis ang konsensya? Ikaw lang ang suspect ko! Ikaw ang nagsabi! Nakikidnapin mo si Ellen! Ano ba naman kayo doon, Lucky? Joke lang yun. Ba't ko gagawin yun eh? Magagawa ko ba sa inyo? Nagkataon lang. Joke? Opo, joke lang. Namumutla ka eh! Paano kung di mamumutla? Yung niluto ni Mimi Iskembol, nagda-dehydrate ako. Kanina pa ako masama ang pakiramdam ko nga eh. Mr. Tanjay, ano? Nakita niyo ba si Ellen? Oh, mabuti, nahanap mo asawa mo. Dahil dyan sa pride mo na hindi mawala-wala, yung anak ko ngayon, nawawala!
Balik sa kusina yung pili na yun. Si Bibi yun ah! Ako muna. Puntahan na natin baka kung ano na nangyayari sa anak ko! Ano nangyari sa asawa ko? Nasaan ang anak ko? Aba, ewan ko po sa inyo. Ano kaya akala mo tumitili ka kasi nakita mo na si Ellen? Ay, hindi po. Nagulat lang ako kasi nawawala dito yung mga niluto kong iskembol. Ha? Ibig sabihin, ikaw ba nagluto nun? Kaya pala yung kaluluwa ko halos sumiwalay sa katawan lupa ko sa manalasa. Kaya pala naman tumitili. Inubos mo pala yung niretokin niyang iskembol eh. Ay, Don Lucky, okay lang po. Baka sa sobrang sarap, hindi niya talaga mapigilan yung sarili niyang kainin lahat. Sandali lang. Hindi importante yan eh. Ang importante, makita ko naman yung asawa ko, Don Lucky. John, sandali lang. Mabigat. Mabigat hanapin si Ellen dito sa mansion ni Don Lucky sa sobrang laki nito. Alam mo ba laki ng mansion ni Don Lucky? Kasi laki ng airport ng Dubai, Zimbabwe, at saka ng New York. Ito, Tribe, ito. Ha, John, meron anak kong katulong namin, 7 taon, yung babaeng anak. Nawala rito nung makita, dibo na. Diyan na nga kayo. Excuse me po. Pati mo, kusina pala, naliligo ka na. Hoy, di ko talaga nagluto na. Di ba masarap? Huwag kang mag-aasawa. Ano Don Lucky? Papatawag na ako ng CIA, NBI, FBI, mga polis, pati NMDA. Gusto niyo, paratingin ko na dito eh. Huwag na muna. Mga po, ano bang oras daw na wala ang mami ninyo? Sabi po ni Ate Mimi, 5 p.m. nagpaalam sa kanya. Sabi naman ni Maria, 5:07. Naku, huwag naman sana. Baka kaya nagtana si Ellen. At pagkatapos dilitaw siya after 16 years. Bugo! Don Lucky, wala akong kinalaman. Malinis ang kusensya ko, hindi ko magagawa sa inyo yung mga bibit. Palagay ko, alam ko na kung nasaan ang mami ninyo. Saan po? Secret? Maria? Yes, Don Lucky. Mga anak. Kalma lang. Hayaan muna natin yung grandpa nyo. Ha? Siya ang mas nakakakilala sa mami nyo. Kapag sinabi niya, baka nandito lang mami yung nagtatago sa isang secret place dito sa mansyon, hayaan na natin. Ha? Relax. Sabuta. Magsishare lang. Akala ko sundan mo si Don Lucky. Patap ka rin naman sundan to si... Nag-aalala na rin ako kay Daddy. Oo nga. Kanina pa siya nagpaalam na magsi-CR. Mga kids, huwag kayo mag-alala. May paraan tayo dyan. Maria! Yes, Sir Tange. Si Jan ba nawawala? Si John ay hindi nawawala. Siya ay naliligaw. Naliligaw? Paano nangyari na punta rin ng CR? Si John ay hindi nag-CR.
siya ay lihim na sumunod kay Don Lucky. Sa ngayon, according to CCTV, si John ay pumasok sa isang secret door na may corridor papunta rin dito sa sala. Parang umikot lang ako eh. Ano ba to? Buti nandito pa kayo. Oo, bako buti nandito pa kayo. Pero kung pagkapang sinasabi sa mga anak mo, kalma, kalma. Anong ginawa mo? Sumunod ka kay Don Lucky, no? Mr. Tanji, bakit? Ano bang problema? Nawawala ang asawa ko. Gusto ko lang makita ang asawa ko. Namimiss ko na asawa ko. Alam ko. Dali. Alam mo, John, para sabihin ko sa ito, ito ayoko sabihin sa'yo, alam mo, mahasaktan ka rito. Mula na magbalik dito si Ellen sa mansyon, nanumbalik ang pagtingin niya sa akin. Pinipigilan ko ng sarili ko dahil ayokong mawasak ang pamilya ninyo. Kilala mo ako, mas nauhumaling sa akin si Don, si Ellen. At isa pa, kukunti lang ang lamang mo sa utak, Kimi. Alam mo ba si Ellen? Tinutukso ko nung araw niyan. Kahawig na kahawig ko raw. Si Piolo Pascual. Kaya nga ang tawag sa akin yan Papati. Papatayin ko to eh. Ano? Hindi, wala, Mr. Tanji. Ganito lang, Mr. Tanji. Magpustahan tayo. Anong pusahan? Kapag nagkita na kami ulit ni Ellen, at kapag nagkabati kami, Oh, magmamasahe kayo. masahe lang. Call. Tamang-tama yung kailangan ko. Masakit ang katawan ko. Sige. O, call tayo. John, bitawan mo na. Nakabaon na yung kakumoy. Okay. Bitawan na. Parang naluluha na naman kayo. Hindi. Mababalo ako pag nakikita ko tong portrait namin nila Ellen tsaka naalala ko. Pagkatsabi sa lahat ng Gano'n. bitawan mo na. Sige, yo. Wala. Hanapin ko lang dito. Aha. Kids, malakas si Papa, no? Di porket nag-online business na ako, wala na akong believe sa kanya. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Ha? Ano, Popoy? Ganun ba talaga kayo? Sabi ko na nga ba, nandito ka eh. Hindi mo pa rin nadilimutan tong batcave ko. Yung naman. Maliit ka pa nun eh. Tuwing makakagalitan ka ng mama mo, nawawala kang bigla. Tapos dito ka nagtatago. Ako lang nakakaalam nun eh. Anong gagawin ko? Alam mo, Iya, dapat kasi naiintindihan ka ng asawa mo. Simula nung lumipat kami dito, grabe na yung insecurities niya. Oo, nandun na ako. Pero, ang ibig ko sabihin, kung talagang mahal ka niya, dapat hinahayaan niya kung anong gusto mo. Sinusunod niya. Pero kasi pa, napabayaan ko talaga yung mga bata eh. O, edi kumuha ka ng yaya. Kumikita ka naman eh. Kaya nga ako nagtatrabaho para makaipon, tapos kukuha pa ako ng yaya. Bayaan mo yung asawa mong mag-alaga sa mga bata habang nagtatrabaho ka. Ay, pa, hindi papayag si John yan. E di lalo kami mag-aaway. Siyempre, siya yung padre de familia. At saka, okay lang naman sa akin na ganito eh. Teka muna, sino ba ang kinakampihan mo? Sarili mo o yung asawa mo? Si John. Ayaw ko lang naman na sumama yung loob niya sa akin. At saka nakikita ko naman na nagsisikap talaga siya para sa pamilya namin. Alam mo, ang punot dulo niyang pag-aaway ninyo, pera. Kung marami kayong pera, walang problema. May kasi naman kayo. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyong tumanggap ng tulong sa akin eh. Mayaman naman ako. Nagagalit na nga sa akin yung bangko eh dahil sa punong-puno na raw ng pera yung vault nila sa pera ko pa lang. Ano ko,
Ewan ko sa'yo, anak. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang gusto mo. Titigil ko na tong scambol. Okay. Kung yan ang desisyon mo, yan na rin ang desisyon ko. Mula ngayon, wala nang scambol. Siguro naman, maintindihan ng mama mo yan. Thank you, Pa. Halika na, lumabas ka na rito sa Batcave mo. Gusto ko ito eh. Ikaw ba si Batwoman? Bad girl. Batgirl o bad girl? Both. Ay, natapos na natin yung isang tray na scambol. Oh, Mimi, iligpit mo na to ha. Ito na yung last batch ng scambol natin, okay? Hindi. Hindi yan yung last batch. Mahal. Ituloy na natin to. Alam mo kung bakit? Kasi naman ang laksa-laksa ng mga customers mo na naghihintay ng orders mo. Ha? Eh, mamimiss nila yan. Ano? Oo. Umapahig na ako. Di nga. Oo nga! Di ba? At saka tutulungan kita para hindi ka na ma-stress. Talaga? Ay, nako! Sir John, Ma'am Ellen, napaka-computation nyo talaga. Baka komplikasyon. Yung gusto mong sabihin. Ay, yun nga yung sabi ko. Ay, excuse me po Excuse na. Happy ka ba? Grabe naman. Totoo ba yan? Oo nga! Oo nga, Mommy. Tutulong din kami para mas makarami. Mami, Daddy, magluto na tayo. Excited na kami. Okay! Talaga? Opo. Naku, ang saya-saya ko! Oh, wait. Camille? Sa'yo na si Popoy. Wow. Ingatan mo siya, ha? Apo. Anak, ingatan mo yan dahil ang mahal yan. $15,000 yan. Sorry po, Sir John. Pero tumaas na po ang value ng teddy bear na yan simula nung binili ni Don Lucky. It is now worth $26,000. Eh di akin na yan kasi $26,000 na eh. Ano nga sabi ni Akin na! Bal! Daddy, 26,000 eh. Dapat sa akin kasi mas maingat ako. No. Ay, nakakapagod. Mahal, ang dami nating scambol na nagawa. Buti na iintindihan mo yung ginagawa ko. Oo naman, mahal. Ang hindi ko lang naman talaga kayang tanggapin yung mawala ka sa buhay ko. Kaya nga isasantabi ko na yung insecurities ko. Dahil nakaharang na yun sa pagmamahalan natin. Ako rin, mahal. Lalawakan ko pa ang pangunawa ko. At saka mahal, sa pag-aaral ng mga bata, ako, tutulungan kita dyan. Di ba? Mahal. Alam mo, kailangan ko bumawi sa'yo. Okay. Kumiga ka. Kasi sakit na nandito ko. Kailangan ko na mag-relax. Bahala sa'yo. Ito, mahal, kumusta to? Sabihin mo lang, ha? Harder pa, harder. Yan. Diba? Yan. Ito, mahal. John! John! Pare! Sorry for disturbing. Mr. Tanji, may, Oh, baka nakalimutan mo. Hindi ba meron tayong usapan na pagka kay na Ellen, nagkatabi, nagkasunduli, yung mamasahihin, tinatalo ko. Hindi mamasahihin na kita. Sanay ako tupad ng usapan. Halika na, pumesto ka na. Anong kasunduan? Hindi, mahal. Nagkapustahan lang kami ni Mr. Tanji, na kapag magbati tayo ulit, naku, ang pustahan magmamasahe siya. Ayun. Malinaw na malinaw. Halika, baka gusto mo ikaw na masahihin ko. Halika. Hindi, Mr. Tanji. Teka mo, wala naman akong sinabi na ako ang mamamasahin mo eh. Ah, ayaw mo ba? Ayaw. Ay, sayang. Ang gandang mga Ay, si Ellen na lang. Ano ka? Siniswerte? Eh, hindi sa akin naman. Wala namang Hindi si Ellen, hindi ako. Ay, sino? Parating na. Nag-invite ka pa. Sige, masisiyahan naman sa atin yan. Yung mga hagod ko. Ito may mga hagod na ganyan, no? Pag may ginalo natin yan, mga dukot na ganyan, di ba? Ayan na!
Ang laki ng bill ng kuryente dito sa mansyon. Tapos yung tubig, 23,000. Kaya kailangan kong tumulong para hindi siya sorry. Ng mama mo sa pagluluto, pagmamahal. Ay, naku. Nagluluto siya. Rolling, 5, 4, 3, 2, and action. Bakit inuloy pa ba? Dali. Bakit ba? Dahil magmumukha kang mahina? Ha? Siyempre, bullshit nga ako eh. Huwag mo na ako tingnan kasi. Nilisip ko kasi mag-gumawa ka ng... Alam niyo, pinapanood sa mga teleserye, ganun-ganun na nangyayari madalas eh. Subukan mo. Hindi ba maganda yan? Sa bagay, walang kumitang teleseryeng ganun eh. Hindi, napanood ko nga yun, di maganda. Gumana pa nga ron si yung pinakasindikato, yung pinuno, si Ronaldo Valdez. Hindi ko... Sige,